Kumusta tayo dyan? So, welcome back to my channel. This is Mr. P22Y. So, for this video mga apps, no? So, meron po tayo yung kagrupo or ka-members doon sa Rosy Flame 150fi Philippines, kung saan tayo po ay nakijoin para may makita po tayong if ever meron pong i-upgrade dito sa motor natin kay Flame, Red Flame, ano yung pwedeng makuha natin ng idea. And then doon po, last time po nagpost ako doon sa Rosy Flame group, no? Pinost ko si Red Flame about sa bagong kulay ng grab bar natin. So yung kulay ng grab bar natin dati is black, so ngayon ginawa natin red. So pinost po yun, no? And then meron po tayong kaibigan doon no, napansin niya yung hindi ko akalain yung mapapansin niya yung fenders natin sa likod or tapaludo. So very appreciate kasi sabi niya doon sa comment is napakaangas daw. So paano daw natin dinaskartihan yung tapaludo natin kasi napakaangas daw tingnan. So for this video no mga ka-apps sa mga share natin kung paano natin ginawa ng paraan yung tapaludo natin sa likod. So yun pala yung kaibigan na sinasabi ko sa inyo ay si Apps Wilmar Smith Pantilgan. So shout out sa iyo Apps Wilmar Smith Pantilgan. So ngayong araw na to, so gagawa natin ng video. So, sabi ko dun sa comment, gagawa natin ng video kung paano natin ginawa ng diskarte yung tapaload natin sa likod. So ngayon yung gagawin natin, tanggalin ko muna to. So, tatanggalin ko to para makita kung paano natin ginawa, paano natin diniskartehan yung tapalodo. So tatanggalin muna natin yung mga apps. Babaklasin natin itong tapalodo natin para mapakita natin sa mga ka-member natin sa Rosy Flame 150fi Philippines, lalong lalo na kay Apps Wilmar, kung saan siya po ang nag-comment kung paano natin diniskartehan yung tapalodo natin. So natanggal na natin apps, no? Nabaklas na natin yung tapalodo natin extension. Ito yun, tanggal natin. So ganito yan, Apps Wilmar, kung paano natin nagawa to. Simple lang. So una Apps Wilmar, yung gagawin mo, yung tapalodong nakalagay natin dito, yung nakaganon, di ba yung original natin na tapalodo is may ano dito, tapos nakaganon to, ito yung pinakadulo ng tapaludo natin. So, yung gagawin mo, ipatanggal mo, pupunta ka sa kasa or either sa shop. So ipatanggal mo kasi dalawa na hati ito eh. Merong ibabaw kung saan dito nakakapit yung tapaludo sa baba. So yung gagawin natin, ipatanggal mo to. Tapos pag matanggal yon, yung pinakadulo ng tapaludo na tanggal, putulan mo. Yan. Ito mga sukat nito either mga 18 inches yung haba. Pero pwede naman gawin ng 12 inches isang kulay. Pero advice ko lang, huwag mo nang masyadong habain kasi masyadong umaalog yung tapaludo natin sa likod. So gawin mo siguro mga 10 inches lang. Kung gusto mo lang mas maliit, hanggang 8 inches lang. Para hindi naman masyadong maliit kasi yung dumi pupunta sa angkas mo. So ayun yung sa akin, 8 inches yung haba nito. So pagkaputol mo, lagyan mo ng butas. Yung sa akin, 3 butas na lang yung nangyari. Yung pinakauna kong nagawa is 2 dito sa babaw. So ngayon, nang kinabit ko dito sa ano natin, masyado siyang mahaba and then masyadong umaalog yung tapalodo. So ginawa ko, nag-add ko na ako ng butas dito. Tapos dito ko na nilagay. Nag-add ako ng butas. Dito ko na nilagay yung tornilyo. Then pagkatapos nun, so dito naman. Asan na ba? Ito, yan. Ito yung may nakakabit na signal light, no? So yung gawin mo naman, butasan mo to. Yan
lalagyan mo kasing sukat dito sa pinutulan natin ng tapalodo. Magbutas ka dito, kita ba? Yan, magbutas ka dito, at the same time magbutas ka rin dito. Lalagyan niya ng plate number natin. Yan, lalagyan ng plate number natin. So ngayon, pagka butas mo nito, tsaka nabutasan mo na rin to, yung gawin mo naman is, upfill match sa mga manonood natin or gustong kumupya sa diskarte natin, is ano, pasensya na, hindi maayos yung paggawa. Ang tawag dun, tanggalin nyo to. Tanggalin nyo dito para mayroon siya ano dito masyadong mataas. Tanggalin nyo to. Pasensya na, masyado lang marunong, hindi maayos yung paggawa. Kasi yung ginawa ko lang is nagninit lang ako ng bakal, tsaka dito ko tinanggal para matunaw, para matanggal. So wala akong saktong gamit na pagtanggal dito. Ang purpose yan yung mga apps nyo is para malapat siya dito na maayos. Ngayon, kung hindi ito nyo tatanggalin, yung ganito, hindi nyo tatanggalin, ano yan, parang gaganon siya. Para siyang pataas. So, yung ginawa ko, tinanggal ko to para lumapat siya ng maayos. Yan. Nakikita nyo ba? Yan. Lapit na rin. Yan. Yan. Tapos yan o, para lumapat siya ng ganito. Pagkatapos yan, pag naayos na, kung mayroon kayong extra ng bolt, wag na kayong bumili. Ngayon kung wala, bumili kayo. So yung ginawa ko, bumili ako ng mahabang bolt. Para sa lalagyan ng plate number natin. At yung existing niya, yung sa original na bolt ng plate number, dito ko nilagay sa binutasan natin dalawa dito. Yan. Ayan. Pag okay na, ikabit nyo na. Yan. Tapos yung pinutol natin na sa tapolodo, yung pinakahulihan. So nga pala, mayroon pa akong in-adjust dito, no? Ginawan ko siya ng maliit na butas dito para hindi kasi parang hindi magsasakto yung butas ko. So ginawa ko, ang tawag doon, kinuhaan ko siya ng maliit, no? Para dito sa dalawang bolt dito. Ayan. Yan, di ba? Nalagay na, tapos higpitan, nalagay natin ng tornilyo yan. Saka yung isa. Yan. So pagkatapos nun, huwag niyong kalimutan tingnan kung na-align ba sa dito sa may tail natin, tail light, yung alignment ng extension natin na tapalodo before nyo higpitan. So yan na, okay na. So higpitan ko na to.
So yan, okay na. Additional pala. Bakit dalawa yung tornilyo natin na ilagay dito? So ang purpose niyan is para hindi tumabingi yung tapalodo natin while po umaandar o nagdadrive tayo. Kasi kung isa lang ilalagay yung butas at saka isa lang tornilyo, ang mga posibleng mangyari yan is tatabing ito at saka alog na siya ng alog. Mawawala yung alignment niya. So dalawin nyo lang. Kung pwede, tatluhin nyo lang. Total yung sa agti, tatlo naman yung butas. So pwede ko yan natin. Pero ngayon, dalawa na. Okay naman, good naman yung dalawa. Then after that, so diskarte naman natin sa paglalagay natin sa plate number natin. Ngayon, yung ginawa ko is sumanap ako ng plastic bottle. Takip ng plastic bottle ng soft drinks. Nilagyan ko ng butas. Yan, dalawa. Ang purpose niyan, kasi kung hindi natin lalagyan dito ng panlapat dito, posibleng mabali yung plate number natin. So hindi ko na kinuha yung original niya na hindi nagbutas na ako. Pero pwede rin yung pwede gumawa tayo ng paraan para hindi mabutasan to. Yung plano ko is pag dumating yung original plate number natin, bibili ako ng alloy bar, no? Yung flat bar ba na alloy. Ilalagay natin dito, tapos itatama natin dito yung lalagyan ng tornilyo para hindi mabutasan yung original. So for now, kasi temporary plate number pala yung gamit natin, ito yung diskarte ko. Dalawang takip ilalagay natin dito. Yan. Saka ilalagay natin yung plate number. Saka pala, no? Solid yan, no? Rosy motorcycle. Diba sa likod mayroong doon nakalagay yung sticker na nito. Baka sabihin no ng iba hindi tayo Rosy Play. And then kung mayroon kayong rubber, mas maganda may rubber. Ito galing to sa original stock niya. Doon sa may lalagyan ng plate number. Huwag nyong mawawalain ito. Magagamit pa natin yan. Tapos before natin yan higpitan, siyempre titingnan natin kung hindi ba tabi. So yan, goods na, higpitan ko na. So yun, tapos na mga apps and mga ams. So sana mayroon kayong nakuhang ideas or magandang kayo sa ideas sa ginawa natin sa paglalagay ng extension or pagbago sa tapalodo natin sa likod para mas maangas. Sabi pa ni Apps Wilmar, no? Para maangas daw tingnan or maangas daw tingnan yung tapalodo natin. So yan, okay na. So yun lang. So hanggang dito lang muna mga apps and mga ams. So again, sa mga hindi pa nakapag-subscribe, naka-follow, naka-share sa channel natin, so baka pwede naman paki-follow, share, and then subscribe, and then paki-like na lang din sa channel natin, Mr. P22Y.